po, marami ho ang nagunantang. Marami ang nagulat. Sa katunayan ay nagsiselebrate na ho ang mga DDS, DDLs dahil sa paglabas ng kulungan, uuwi na ng Pilipinas sa next week itong si Digong Duterte na nakakulong ho diyan ho sa The Hague, Netherlands. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Mga kaibigan, unang ko po kayo, hindi po ito fake news. Bibigyan ko po kayo latest update tungkol dito sa biglang paglabas ng kulungan. Papalayain na itong si Digong Duterte sa next week. Aba, kaibigan, isang like sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Kalat na ho. At mainit na usapin at nagpapalakpakan na ho ang mga DDS, DDLs. Kaya pala itong si Sara Sayad Lustay ngayon ho ay nandiyan sa The Hague, Netherlands upang sunduin itong si Digong Duterte na sa next week ay lalabas na po ng kulungan at sa next week ay uuwi na ng Pilipinas. Nako, gusto ko munang kunin ng inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Pabor po ba kayo na makalaya na at uuwi na ng Pilipinas, makalabas ng kulungan na si Digong Duterte? Sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Pero, mga kaibigan, mas mabuti ay mismo galing na kay Sara Sayad Lustay itong actual interview, pagkumpirma niya na mainit-init pa tungkol dito sa tunay na kalagayan ni Digong Duterte, tungkol dito sa usapin na paglabas ng biglaan sa kulungan o uwi ng Pilipinas. Mga kaibigan, ayari na ho. DDLs, kumusta kayo, DDLs? Ibig sabihin, sasalubungin nyo na diyan sa airport ito nga amo nyo na si Digong Duterte? Ganun ba? O ito mga kaibigan, shoutout po sa lahat. At mainit-init pang interview, actual interview ito kay Sara Sayad Lustay. Ito po, ipi-play ko po ang video na ito, mga kaibigan, para lubos nyo pong maunawan. Ito po, shoutout po sa lahat mga kaibigan. Ito na. Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas sa CPRD sa ICC or lalabas sa CPRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso, at kung makikita natin na walang schedule na hearing nag-release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. Maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay. Nabanggit po diyan ni Sara Sayad Lustay na kinumpirma niya ang may kaugnayan na paglabas at paglaya ni Digong Duterte sa kulungan po sa next week. Ano po ang sinasaad, mga kaibigan? Muli kong uulitin ang kanyang pagkumpirma tungkol dito kay Digong Duterte para lubos niyo pong maunawan. Ito, uulitin ko. Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas sa CPRD sa ICC or lalabas sa CPRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso, at kung makikita natin na walang schedule na hearing nag-release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. Nako, na-corner na kayo. Yan po si Sara Sayad Lustay. Mga kaibigan, siguro'y magtataka kayo. Maliwanag naman na ang sabi ni Sara Sayad Lustay na wala daw po siyang sinasabi na next week ay makakauwi na itong si Digong Duterte. Mga kaibigan, sa madalit salita, lilinawin ko
fake news, mga kaibigan, ang kumakalat na makakalaya na at makakauwi na ng Pilipinas itong si Digong at sinusundo daw di umano ni Sarsaya Diampo sa Dahig, Netherlands. Mga kaibigan, fake news. Wala pong katotohanan yan. Ha? Walang katotohanan na makakalaya na ho si Digong. But, mga kaibigan, bakit po nabigyan po natin ng kaunting daan ito para ipaliwanag po sa inyo? Yan po ay hidden agenda. Kasama ho yan sa mga taktika panggugulo ni Sarsaya Lustay sa Republika ng Pilipinas, kasangkot ang mga DDS nilang mga taga-suportan na tulunggis at vlogger. Ang gusto po nila noon magpakalat ng fake news na si Digong ay makakalaya na. Tapos bibigyan po nila ng twist kapag hindi nakalaya. Bakit po natin nasabihan? Mga kaibigan, naaalala niyo po ba na itong presidente ng Amerika na si Trump ay nag-phone call kay President Bongbong Marcos. Pinalabaso ng kampo ni Sarsaya Lustay na ang pinag-usapan nila ay tungkol sa ICC na itong si Digong Duterte ay siyang pinag-usapan tungkol hudiya na pinalalabaso nila ay hindi pumayag si President Bongbong Marcos na kumalas at gumawa ng paraan para makalaya si Digong Duterte. Yan ay pawang scripted ho ng mga DDS kasama ho sa kanilang mga galawan. Ba't hindi po yan ang usapin kaya tumawag si Trump? Ayon po sa nakuha nating impormasyon, tumawag po si Trump para sa ikagaganda ng samahan at takbo ng Pilipinas. Hindi po ICC ang usapin. Ngayon ho, sila ho ay na-corner na sa kanilang pagsisinungaling. Kaya ang ginawa ho nila ay napaamin si Sarsaya Lustay na wala daw ho sila, wala daw ho siya na sinasabing ganun makakalaya si Digong Duterte. Kita niyo sa interview, sabi niya wala akong sinasabing ganun. O ay paano nahuli na kayo? Nakorner na kayo sa inyong kasinungalingan. Hindi nag-success ang inyong panggugulo. Ang gusto niyong palabasin, humingi kayo ng simpatiya sa taong bayan. Ang gusto niyong palabasin na pumipigil sa paglaya diyan ho kay Digong Duterte ay si President Bongbong Marcos. Abay, anong pakialam nila dyan? Ay hawak na ng ICC yan. Hindi naman member ng ICC. Ang Pilipinas. So, mga kaibigan, alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Alam ko, sa pamagitan ho ng mga ibinigay ko sa inyo, na ika nga po vlog na ito, ito po ang katotohanan. Fake news po ang pinapakalat ng kampo ni Sarsaya na ganito. That's why nagbigay naman ho ng pahayag ito pong si Sarsaya Lustay at nasa roon ho naguhugas kamay, bistado na ho ang kanilang kalukuhan at panggugulo. O talaga namang hindi ho makakalaya si Digong. Kayo lang nga nagsasabi mga DDS tulunggis na nagpapakalat kayo ng fake news, kasangkot ang inyong amo na si Sarsaya Lustay. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.